magkakaroon tayo ng rally based dun sa welcome guys, tara pag-usapan natin ang price action ni BTC ngayon. Paalala ko lang ha, this is not financial advice, this is educational purposes only. Bigyan ko lang kayo insight sa mga nakikita ko about sa chart and kung ano possible move mamaya ni BTC based on the chart sa 1 day time frame natin. Diba sabi ko sa inyo, possible baka magkaroon ng sell on news about dun sa tariff na sabi sa announcement ni Trump, pero possible din pwede tayo mag mini pump mamaya. Mini pump once na nagkaroon tayo ng marami mag short mamaya, possible pwede magkaroon tayo ng liquidity sa taas, at yun yung mga hatawin ng mga market maker kasi naghihintay lang din yan ng mga uubusin mamaya. Pero based on the chart ngayon, nasa taas tayo ng 200 EMA, pero tumagos tayo kanina, then lumabas yung mga bulls, hinatak nila pataas, pero hindi pa rin kaya dahil malalim-lalim din yung hinataw natin. Pero sure ako magkakaroon tayo ng rally based dun sa monthly chart natin, pero hindi pa to yun hindi pa to yung rally na nakikita ko. Possible pwede niyang kuhanin yung 86k to 87k, possible dyan. Then mag sell on news na tayo na possible lang naman, pero hanggat wala pa yung sasabihin ni Trump mamaya, still wala pa tayo makikita magandang push sa market. Ewan ko anong magandang sasabihin ni Trump mamaya about dun sa tariff, kung sino yung mga bibigyan nila ng mga tariff sa ibang bansa. And then Ethereum still same pa rin, nandun pa rin tayo, nag-bounce lang tayo dun sa ating support line, pero hindi pa to yung nakikita kong rally. Meron yan sa monthly natin, masyado pang maaga, pangalawang araw pa lang naman ng April. And then sa news, possible sa news natin, sabi dito sa Watcher Guru, Indian public company getting to raise money to purchase Bitcoin. At least nadadagdagan na naman yung mga company na gusto mag-invest kay BTC. And then China restricted the companies from investing in the US. Ayan na, nag-uumpisa na sila. Nag-uumpisa ng mga nagana. Siguro nabigyan sila ng tariff ni Trump. Tignan natin mamaya announcement. Talaga nag-aaway talaga yung dalawa. Hindi maganda to. Hindi maganda to. Then BlackRock officially registered as a crypto asset firm in the UK. Wow, ang ganda din to. Good news to para kay Bitcoin at sa crypto, lalo sa RWA. Yan, pinag-iisipan ko pa yung mga bubudegahin ko sa RWA, pero still hindi mawawala dyan yung Ondo token pie sa Floki yun sa Floki team. Possible, gusto ko rin yun, pero still tingnan natin muna based on the chart kasi wala pa ako makitang magandang entry pa pero still papasukan natin yung Ondo.
tsaka yung token pa yung nakikita kong gusto kong bodegahin. Pero bumomba kasi yun yung let's see, sayang din yun. Then sabi naman ni Jim Cramer, say 20% tariff on import should be horrendous for the economy. So bagay, tama naman, magpangit naman talaga yung 20%, masyado malaki kasi yun makatamaan din yung economy ng mga bansa. Then Circle USDT stablecoin issuer file for IPO. Wow, maganda din to kasi ibig sabihin ng IPO, ito ay papasok sila sa stock market yung company nila para maging tradable sila sa stock market. Parang ginawa ng Coinbase, hindi sila gumawa ng kanilang sariling coin. Ang ginawa nila, pinasok nila yung company nila sa stock market para doon sila i-trade. Good news din yun para sa USDC. Ayun lang naman. Then wala naman bago, same yun pa rin. Ito sabi dito, Israel eliminate all tariff on US goods to avoid President Trump reciprocal tariff. Ayun, maganda yun, para hindi sila tamaan din ng tariff ni Trump. Let's see, at least gumagawa silang paraan para hindi sila madamay sa tariff. Mabigat din kasi 20%, 20 tsaka 25, lalo yung 100% na binigay sa Canada. Ayun lang naman. Then still waiting pa rin tayo sa possible na galaw mamaya. Then silipin natin ang CoinGlass. Ayun, eto, maraming mamaya feeling ko hatawin to mamaya to. Hindi ba nga sabi ko sa inyo kanina, mas kumapal ang liquidity sa taas, lalo na yung mga nagso-short, possible ang gagawin ng mga market maker dyan, hatawin nila yun. Siyempre gusto kasi ng ganito kasi guys, para gumalaw ang market kailangan marami ang naka-short para ko tumami ang liquidity na i-liquidate ng mga market maker. Kung konti lang naman yan, ba't gagalaw ang market? Parang gano'n yun. Kailangan marami para marami ang mali-liquidate kasi sila rin magbabayad ng fee ng mga taker tsaka maker. Gano'n yun. Wala masyado naglolong para mag-pump talaga ang price. Once marami naka-short, magpapump ang price ni BTC. Ganun yun. Basic TA lang yan. Then kung marami naman ang nakalong, mag-short naman yung galaw ng market kasi yun ang ililiquidate nila. Tandaan nyo yun ang basic TA yun. And tip, kung gusto nyo sumabay mamaya sa trade, tip ko lang din, first candle na magte-trade sa 8:30 or 9:30 mamaya sasabihin ni Trump, first candle sundan nyo lang yon, then exit agad. Tip ko yun, gawa masarap sabay yung ganun. Basta first candle mamaya sa lower time frame sa 1 hour yan ha. Tandaan nyo, nasa taas tayo sa 1 hour, medyo bullish tayo kasi nasa taas tayo ng 200 EMA. Then magkocross to mamaya. Kung magcross to, possible bullish tayo yan. Ayun lang, mabilis lang na-update ngayon kasi wala masyadong galaw kasi lahat ng galaw ni BTC ay nakadepende kay Trump mamaya kung ano sasabihin niya about sa tariff. Still waiting din ako na magiging to possible cap and handle sa guys, cap and handle to sa 1H, cap and handle yan then mamaya gagawin yung handle, sukatin natin yan pa. Cap and handle to
Ayan, hanggang 88k pero still may ano tayo resistance once kung papasukin ko yan mamaya ang gameplay ko siguro kung maabutan ko pa nagising ako, naantok na rin kasi ako pag pinasok ko yan dito, yan uuntog yan dyan, exit na agad tayo dyan guys kanta nyo tong diagonal resistance natin. Pag nauntog dyan, exit na, huwag na patagalin, yun lang. Always remember guys, trend is your friend. Bye bye.